Isang grupo ng mga mapagkunwari. Ate, tama na ba ang posisyon ngayon? Magaling ang kamay mo. Gwapo ka rin. Sayang, mortal ka lang. Wala kang kahit anong kapangyarihan. 100 taon lang ang buhay mo. Ate, sa hinaharap, protektahan mo ako. Araw-araw kitang mamasahe. Walang kapangyarihan, basura, puro sip-sip lang, ang alam. Dapat kang madalas pumunta para mamasahe si ate. Kapag kailangan ni ate, nandito lang ako. Hemp, sip-sip. Anong nangyayari? Ang lakas ng amoy ng demonyo. Mga demonyo. Nabutas na ang selyo. Ito ay mga demonyo. Ito nga ay mga demonyo. Bilis! Pumunta ka na! Sumama ka sa akin para anyayahan ang aming guro na lumabas. Aray, Kayo muna ang pumunta. Titingin muna ako. Huwag kang magulo. Delikado ito. aray. Sige, umalis ka. Aray, sige, umalis ka. Ay, hoy! Walang kapangyarihan at naglakas loob pang tumingin sa mga demonyo. Talagang hindi alam ang panganib. Sinira mo ang aking plano. Hinahanap mo ng away. Maliit na pagong. Nanalo tayo. Ngayong gabi, bibigyan kita ng babaeng pagong. Hehe, 1, 2, 3, sige. Tumulong ka rin doon. Kung hindi manalo, ngayong gabi, ihawin kita. Isang atake pa lang, natalo na ang mga demonyo. Kaya, nagpakita na ang Dizon? Mga alagad ng sekta, magpunta ka agad sa Qingyu Hall. Maligayang pagdating, Empress. Maligayang pagdating, Empress. Malapit nang mawasak ang selyo ng mga demonyo. Ang lahat ng alagad ay dapat magsikap sa pagsasanay upang protektahan ang sekta. Ang ganda pa rin itong babae. Kahit na maluwag ang damit, hindi nito maitatago ang kanyang kahanga-hangang pangangatawan. Sino ang nagsasalita? Ang hangin na ito ay medyo malamig. Sovereign, bakit ka galit? Master, walang nagsasalita? Malinaw kong narinig na may nagsasalita. Bahala na, pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga demonyo. Mawawasak ang selyo ng mga demonyo. Maagang lalabas ako sa pagretiro at ako ang mangunguna sa inyo upang labanan ang mga demonyo at protektahan ang daigdig. Ano ba iniisip ng matandang bruha na ito? Gamit ang kanyang kaunting kakayahan, gusto niyang labanan ang mga demonyo? Kapag lumabas ang demonic lord, isang sampal lang ay papatayin kanya. Basta wag mong istorbohin ang aking tahimik na buhay. Parang ito ay iniisip ng isang tao. Baka ito ay sa loobin ng isang alagad na narito? Ako ay magpapasya na kumuha ng isang panghuling alagad upang maipasa ang aking dakilang daan at labanan ang mga demonyo. Kapag personal na pinalaki ng Master, tiyak na magiging nangungunang mandirigma sa hinaharap. Isang pagkakataon ito, isang napakalaking pagkakataon. Wag mo akong makita. Wag mo akong makita. Sino ang nasa likuran mo? Si kapatid na Zhang Feng ito. Hey, Ang matandang bruha na ito, hindi kaya siya may gusto sa akin? munting kaibig-ibig, ikaw pala. Guro, Junior Zhang Feng, 3 taon ka pa lang dito sa Xuanjian sect. Oh? Wala kang kaalaman sa tamang asal. Patawarin po sana kami ng guro. Guwapo naman pala. Sayang nga lang, karaniwang tao lamang ito. Walang kaalaman sa pag-cultivate. Ang gwapo ko talaga. Siyempre naman. Matagal ka nang nag-aaral sa Xuanjian sect. Bakit karaniwang tao ka pa rin? Guro, Junior Zhang Feng,
Masipag at matiyaga siyang mag-aral. Oh. Pero hindi pa rin siya makapasok sa tunay na daan. Ngayon, utility disciple na lang siya sa likod ng bundok. Talagang mahina pala ang talento niya. Ni hindi makapagsimula sa pag-cultivate. Mabuting tao naman. Kawawang Junior. Tutulungan kita, Junior, na makapasok sa daan. Sinasabi nilang mabuting tao ako, ni hindi makatiis sa simpleng hangin. Ang pressure ng aking emperador na katauhan, wala man lang epekto sa kanya. May kakaiba nga talaga sa kanya. Ako'y nagpapasya. Si Zhang Feng ang magiging aking personal na estudyante. Ituturo ko sa kanya ang dakilang daan upang labanan ang mga demonyo. Punong guro. Karaniwang tao lamang siya. Wala siyang karapatan. Sasayangin lang nito ang mga yaman ng sect. Punong guro, may pambihirang talento ako. Mas magaling ako ng libo-libong beses kaysa sa kanyang mahinang katawan. Mas magaling ako ng libo-libong beses. Sanayin ninyo ako. Hindi ko kayo bibiguin, punong guro. Guro, Junior Zhang Feng. Masipag at matiyaga siyang mag-aral. Kaya niya yan. Naku, gusto akong panatilihin ng babaeng to sa tabi niya. Mawawalan ako ng dangal. Nakita ko na po ang guro. Mukhang ganado na ganado siya. Baka ubusin niya ako sa gabi. Tara. Dalhin mo ako sa kwarto mo. Punong guro, dadalhin mo siya sa iyong kwarto? Ang kubo na ito, kahit napayak ito. Pero sagana sa espiritu, nagpasya ako. Dito na ako magsasanay sa hinaharap, sabay turuan kita ng kaunti. Dito ka titira. Saan naman ako titira? Matandang bruha. Inagawang pugad, ang kapal ng mukha mo. Punong guro. Ang malaking hall mo. Kay sarap, ang sira-sira kong kubo. Anong maganda dito para tirhan? Ginaganyak mo ako. Gusto kong maligo. Magpainit ka ng tubig. Ako na. Sabay na paligo. Ang bilis naman ito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Utos ko na magpainit ka ng tubig. Bakit hindi ka pa bumilis? Itong matandang bruha, kakaiba ang tingin niya. Ikaw. Halika, ibinibigay ko sa iyo ang aking kalinisan. Umalis ka. Matandang bruha, nagkaroon ng konsensya. Dahil ikaw ang guro ko, kailangan kong palagi siguraduhin ang iyong kaligtasan. Palaging nakikita para masiguro ang kaligtasan, hehe. Tingnan mo, dumating na ang panganib. Tingnan lang, sapat na yan. Sino ang mga has na tumingin sa akin habang naliligo?
Matandang manyak, hinahangad mong makita ang aking guro na naliligo? Hindi naman masama ang batang ito. Mortal na katawan lang. Nakapangahas pang sumuway sa antas ng isang emperador. Alam mo ba, hindi ko pa nga nakikita. Ikaw pa ang nakakita. Ikaw. Aray, Walang hiya. sino ka, batang hamak? Naglakas loob kang magparatang sa akin? Ang emperador? Ikaw, matandang salbahe. Ikaw pa ang nauna magreklamo? Ang kanyang kapangyarihan, napakalakas pala kumpara sa akin. Joe 1, anong pakay mo sa aming sect ng Xuan Sword? Nakatakas ang mga demonyo mula sa selyo. Kumalat ang mga espiritu ng demonyo sa mundo. Pinahihirapan ang mga mamamayan. Ang pinuno ng Tianshan Peak ay nag-anyaya sa lahat ng malalaking sekta na magtipon sa tuktok ng Wanshan upang mag-usap kung paano labanan ang mga demonyo. Narito ang imbitasyon. Ako ay dadalo. Mabuti. Kung gayon, hindi ko na kayo aabalahin, Sectmaster Tang. Guro, samahan kita bukas. Mortal na katawan ka lang. Anong magagawa mo kung sumama ka? Muling lumitaw ang mga demonyo. Wala nang magawa ang mga pinuno ng mga peak. Tanging ang emperador na nagselyo sa mga demonyo noon. Ang may paraan para harapin ito. Ako nga ang emperador na iyon. Hayop ka? Kung lalapastanganin mo pa ang aking idol, isang sampal lang. Ipapadala kita sa reinkarnasyon. Sige na nga. Bukas, sumama ka na sa akin. Panginoon ng Apoy. Tara na. Mukhang dito na nga. Ang tagapagmana ng pulo ng apoy na alapaap. Tuloy po kayo. Dito po. Panginoong Joe, matagal na kayong hinihintay ng bulwagang libu-libong bundok. Tuloy po kayo. Si. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ang bulwagang libu-libong bundok. Gusto mo pang pumasok? Isang pulubi na tulad mo? Tumingin ka sa sarili mo sa ihi mo. Dito ba ang lugar para sa iyo? Oho. Ikaw pala. Panginoong Joe, kilala mo siya? Siyempre, kilala. Sa loob ng pulo ng mistikong espada, iyong ordinaryong tao lang, iyong maliit na kaibig-ibig. Ako ang pinuno ng pulo ng mistikong espada, ang tunay na estudyante ni Tang Yueling. Kung ganoon, bakit hindi mo ako papapasukin? Paano kayo lalaban? Lalaban sa mga demonyo. Ay naku, Ikaw? Lalaban sa mga demonyo? Sa panaginip lang yata. Nababaliw ka na. Umalis ka na. binata, lalaban sa mga demonyo, di ba? Ikaw lang? Ngayon, ang mga estudyante ng pulo ng mistikong espada, ganyan na ba kalaki ang mga bibig? Kumpara sa kanila, mas mabuti pa ang matandang bruha. Dumating na si Panginoon ng Bundoklin. Narito na si Panginoon ng Bundoklin. Pagpugay kay Panginoon ng Bundok Lane. Narito na ba ang lahat? Sagot po, Panginoon ng bundok, narito na po ang lahat. Mangyaring sumalang sa piging. Oy, Hoy, hindi ah. Hindi pa ako nakakapasok. Sino siya? Mukhang pulubi. hindi siya pulubi. Siya ay may malaking pinanggalingan. Anong pinanggalingan? Papasukin mo siya. Tang Yueling. Siya ang tunay mong estudyante. Ano? Takot kang aminin? Siya ang iyong tunay na estudyante. Bakit? Takot kang aminin? Maliit na cute. Isang maliit na cute lang. Tama. Yueling. Ang pulubi na ito, hindi ba talaga siya ang tunay mong estudyante? Huwag ka nang magsalita, Ruoshue. Oh, Totoo nga. Ang tunay na estudyante ng Xuanjian Sect. ang iyong tunay na estudyante ay nagsabing pupunta rito para tulungan kaming supilin ang mga demonyo. Ha 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 ha. Siya ang magsusupil sa mga demonyo. Ha 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 ha. Huwag mo akong ipahiya. Guro, para sa mga bagay na tulad ng pagharap sa mga demonyo, hindi mo na kailangang magpakita. Ako na ang bahala. Ikaw lang, isang maliit na cute, mas malamang na maposes ka ng demonyo at maging tau-tauhan nito. Mas malamang yon.
Sa oras na iyon, Ako mismo, bilang pinuno ng sekta, ang papatay sa iyo. Halika, halika. Siena. Yamang tunay na estudyante ka, hayaan na lang kitang pumasok para makakain. Salamat. Tumahimik kayong lahat. Ako, ang pinuno ng bundok na ito, ay may iaanunsyong balita. Ngayong araw, inaanyayahan ko si Chin Yun Meng na pumunta rito. Mga kagalang-galang, huwag ninyong sirain ang ating asal. Qin Yun Mang, hindi ba siya ang makapangyarihang venerable na may Phoenix bloodline? Siya ay isang henyong henerasyon. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi masukat. Ang vortex ng mga demonyo noon, siya ang muling nagsil noon, di ba? Noong panahong iyon, sabay na lumitaw ang Azure Dragon at Black Tortoise. Hahaha. Hindi ko inaasahan na si Pinuno Lin ay nakilala ang ganoong klaseng henyo. Isang maliit na maya lang naman yan. Anong ikinagugulat-gulat ninyo? Ikaw? Anong sinasabi nitong maliit na cute na ito? Ang napakadakila at mahalagang Phoenix bloodline. Tinawag mo lang na Maya? Ang napakadakilang dugong Phoenix. Paano mo nagawang sabihing Maya lang iyan? Ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ka pa nagsusorry? Hindi naman mali ang sinabi ko. Maliit na maya lang naman talaga iyan. At ako pa ang nag-alaga niyan. Ang cute nitong maliit. Ginagawa lang niyan para pansinin. Gusto lang niyang atensyon natin. Kaming mga nakaabot sa antas ng emperador ay hindi mangahas na punahin si Binibini Chin. Ikaw na mortal na katawan ay naghahanap ng kamatayan. Sigurado ka ba na hindi ako dito para guluhin ka? Huwag ka nang kumain. Hindi ba't para kainin ito? Bakit hindi ako pwedeng kumain? Hindi mo ba kayang isipin ang iyong guro? Mag-isip-isip ka naman. Kung talagang hindi ko iniisip ang aking guro, hindi na sana ako pumunta. Ikaw. Dumating na si Binibini Chin. Malugod naming tinatanggap si Binibini Chin. Malugod namin tinatanggap si Binibini Chin. Malugod naming tinatanggap si Binibini Chin. Malugod naming tinatanggap si Binibini Chin. Binibini Chin, pasensya na at hindi kami nakalabas. Welcome. Hoy, hoy, aray, aray, aray! Bakit hindi ka pa tumayo? Maliit na maya. Nandito ka na pala. Yueling, ang estudyante mo ay dito para manggulo, di ba? Guro. Naniniwala ka ba sa akin o sa kanya? Ang mga salita mo bilang mortal, ano ang mapagkakatiwalaan? Siya ay may dugong Phoenix. Maliit na maya. Halika rito. Siyaw. Tigilan mo na yan! Kung ma-offend mo si Miss Chin, ang aming Shuangjian sect ay siguradong magkakagulo. Napakataas ng katayuan ni Miss Chin. Kahit ako, ang emperador, ay walang karapatang makipag-usap sa kanya. Sam, ikaw, isang karaniwang tao. Anong karapatan mayroon ka? Tama ka. Wala kang karapatan. Ikaw, tumahimik ka. Pero kaibigan ka ng aking guro, kaya pwede na siguro. Maliit na maya. Ikaw, walang modo. Nangangahas kang magsalita ng ganyan kay Miss Chin. Bastos! Nangangahas kang magsalita ng walang galang. Gusto mo bang mamatay? Si Miss Chin ay may dugo ng Phoenix. Hindi mo pwedeng basta-bastang insultuhin. Miss Chin. Ako na ang magtapon sa walang modong ito sa labas. Parusahan ng husto. Maliit na maya. Halika rito. Huwag kang magulo. Miss Qin, hindi mo kilala ang taong ito, di ba? Hahaha. Wala na. Galit na si Miss Qin. Siguradong patay na ang gagong ito. Ininsulto mo ang dugo ng Phoenix. Hindi ka karapat-dapat mabuhay. Roxue, anong gagawin natin? Magaling mong estudyante ang may gawa nito. Wala rin akong magagawa. Maliit na maya. Lumaki ka na. Nangangahas kang tawagin akong maliit na maya? Ikaw, gagong ito, gusto mo bang mamatay? Pero dati, tinatawag mo akong maliit na Phoenix. Dati yon. Maliit na Phoenix. Xiao Huang Huang. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Aray. Hoy, sino ka ba? Huwag mo siyang galawin.
Siya ang aking master. Hindi ko inakala na ang aking Panginoon ay naglalaro lamang sa mundo at naging estudyante ng iba. Anong bagong laro ba ito? Estudyante mo. Ay talagang kilala si Miss Chin? Siya ay isang maliit na maya na iniligtas ko sa daan noon. Tapos, nagturo lang ako sa kanya ng konting kakayahan. Miss Chin, maaari bang tanungin kung totoo ba ang sinasabi ng munting kaibigan na ito? Akala mo ba na magsisinungaling ako sa'yo? Hindi po. Imposible. Tiyak si Miss Chin ay nagbibigay lang ng mukha sa iyo at ikaw ay nagpapanggap na, tama? Peak Lord, mga sect masters, malaking problema. May mga demonyong espiritu na naman sa kalangitan. Ikaw na ang magpaliwanag sa kanila. Lumalaki ng lumalaki ang bitak ng selyo. Dumarami ang mga demonyong espiritong nakakatakas. Kailangan nating lipulin ang lahat ng takas na demonyong espiritu. Napakaraming demonyong espiritu. Paano natin malilipol lahat? Kailangan pa ring lipulin. Kung ang ordinaryong tao ay sakop, magiging demonyong espiritu lamang sila. Ngunit kung ang lupa ay masakop, ito ay magiging isang nakakatakot na demonic saint. Mas malakas ang kapangyarihan. Hala, may taong nasakop na. Engkantong sumanib. Ciao, Daddy. Ikaw na kaya ang umakyat. Isang maliit na engkantong sumanib. Wala ka bang problema? Ito ay para sa akin. Ang bagay na ito, hindi ikaw ang masusunod. Paano kung ako ang magsabi? Kung si Miss Chin ang nagsabi, syempre masusunod. E di umalis ka na. Ang daming engkanto. Hindi ko kayang harapin mag-isa, kung sakali. Kung kasama ko si Tang Zongzu, tiyak na walang problema. Ang matandang ito, gusto niyang isama ang matandang bruha para magdusa ng magkasama. Mabuti na rin na magdusa siya ng kaunti. Ako ay sumasang-ayon. Di tara na Tang Zongzu. Ang ganda ng katawan ni Tang Zongzu. Amo kong magpapatuloy si Tang Zongzu ng ganito. Magiging mapanganib ito. Ano pa ang hinihintay mo? Tumulong ka na. Hindi naman niya ako sinaktan. Ano ang kinalaman ko diyan? Mahirap sirain ang barrier ng engkanto. Kahit na malakas si Miss Chin, kailangan pa rin ng mahabang panahon. Hindi ba delikado si Yueling? Naku, guru ko! Dati pa, sinabihan kitang magsanay ng mabuti, pero hindi ka nakinig. Anong gagawin mo roon? Gusto mo bang mamatay? Hindi mo ba nakikita na nakakulong ang aking guru roon? Sasagipin ko siya. Ikaw lang? Madaling papatayin ka ng magic barrier na yan? Di ikaw ang pumunta. Narito ako para pangasiwaan ang sitwasyon. Takot ka, no? Kung takot ka, sabihin mo. Ikaw. Ang importante ay ang kabuuan. Naiintindihan mo ba? Maganda ba? Maganda. Kailan ka pa dumating? Kanina pa, sandali lang. Bakit ka bumaba? Gusto mo bang mamatay? Gago? Isusubo kita roon para tulungan ang aking guro. Tama ba ang nakikita ko? Tinulak niya si Jowan papasok. Paano nangyari yon? Paano niya nagawa yon? Siguro dati ay tinulungan niya si Miss Chin, kaya binigyan siya ni Miss Chin ng magic item. Tama. Magic item nga yan sigurado. Ang galing ng magic item ni Miss Chin. Parang lupa. Jiang Feng, ang cute-cute mo. Hinayaan mo akong itulak dito? Paglabas ko, papatayin kita.
Harapin mo muna sila. Kahit pumasok ako, wala ring silbi. Mamamatay pa rin siya. Miss Chin, pakiusap. Sirain mo ang barrier. Iligtas mo si Yueling. Ang sangkatauhan ay hindi na dapat mawalan pa ng isang mahusay na pinuno. Isang baguhan lang na mahusay na pinuno. Hindi gaanong importante. Ikaw, Tumahimik ka? Munting Maya. Tamad ka na naman? Sa pagsasanay? Hindi maganda. Lumakas ang barrier ng demonyo. Huwag mong isipin na dahil nakatulong ka kay Miss Chin sa maliit na bagay, ay pwede ka nang magsalita ng walang ingat. Nagsasalita ka ng walang kontrol. Nagsasabi ka pa ng masasakit na salita. Ano ang silbi ng martilyo mo? Hindi mo ba gustong gibain ang barrier gamit yan? May mga taong mahina, pero nagpapanggap pa ring malakas. Huwag siyang pigilan. Gusto kong makita kung ano ang magagawa nitong cute. Hayaan mo siyang pumunta. Tingnan natin kung paano siya mamatay. Walang takot ang mga ignorante. Karapat-dapat silang mamatay. Anong silbi ng maliit na martilyong iyan? Ikaw na maliit na cute? Tigilan mo na yan. Gusto mo ba tayong mapahamak? Bumalik ka na rito. Ikaw na maliit na cute ka. Bumalik ka na. Miskin, pahintulutan ninyo akong hulihin siya. Paano niya naiwasan yon? Baguhan? Mag-practice ka pa. Paano ito nangyari? Baka naman talagang siya ang pinakamalakas. Kaya pala nakapasok siya sa barrier nang walang nangyari. Kaya pala siya lang ang makakapasok. Imposible. Talagang imposible. Narinig ko, ang Demon Spirit Barrier ay sa mga ordinaryong katawan ay walang epekto. Sa mga cultivator lang ito may bisa. Kaya pala siya lang ang makakapasok. Maliit na Maya. Tulungan mo siya. Opo. Binigyan pala siya ni Miss Chin ng isang patak ng kanyang dalisay na dugo. Dugo ng Phoenix, isang patak lang, sapat na para tumaas ang cultivation ng 100 taon. maraming salamat Miss Chin. Walang problema. Guro, tingnan muna natin ang nagpahirap sa iyo, Jowan. Maghintay ka lang. Master Lin, Miss Chin. Sagipin mo ako. Master Lin, may tumatawag sa iyo para humingi ng tulong. Sino? Sino ang tumatawag sa akin? Tagapagligtas. Talagang hahayaan lang ba tayo na patayin siya? Ang loko-loko, pinahirapan ng guro ko. Napakahirap ng pinagdaanan niya. Dapat mas marami pang hirap ang maranasan niya. Ang binatang ito, bukod sa gwapo, mabuti rin ang pagkatao niya. Nasira ang barrier. Baka si Jiang Feng ang nagbasag nito kanina. Ano ang nangyari? Delikado! Ang demonyong espiritu ay sumakop sa katawan ng emperador at naging demonyong santo. Mas malakas lang ang kapangyarihan niya. Tumakas na. May paraan ba para masira ito? Ang paraan para masira. Hindi ko pa ito nakikita. Hindi mo pa alam ang ganito kasimple? Ang kahinaan ay nasa noo at sentido. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya? Patayin sila. Xiao Mak. Subukan mo. Subukan ang iyong pang-araw-araw na pagsasanay, oras na. Siya ang aking tagapagligtas. Magaling si Xiao Mak. May pag-unlad ka nitong mga nakaraang araw. Anong oras na ba? May oras ka pa para kumain ng mani? Guro, kung gusto mong kumain ng mani, sabihin mo ng diretso. Bakit mo ginagawa iyan? Huwag kang mag-alala.
Nandito si Xiao Mac. Lahat ay magiging maayos. Ikaw ay maliit na kaibig-ibig. Kung hindi ka makakatulong, hayaan mo na. At nandito ka pa, nagsasabi ng mga salitang walang kwenta. Hemp. Kung may kakayahan ka, ikaw ang sumubok. Kung kaya mong talunin, ikaw ang lumaban. Ako ang pinuno ng bundok, ipinapangako ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Isang maliit na demonyong santo. Walang problema. Magaling ah, may pag-unlad ka na Maya. Pero kailangan mo pang magsanay ng husto. Isa sa puso ko yan, Maya. Binibining Chin, nagpakilala ka bilang Maya sa harap ng estudyante mo. Sino ba talaga ang estudyante mo? Isang mortal lang yan. Ilang taon nang nagsasanay sa likod ng bundok, pero wala pa ring pag-unlad. Isang ordinaryong estudyante lang yan. Binibining Chin, huwag mong maliitin si Jiang Feng. Ang cute-cute niyang to. Huwag mong maliitin. Tumigil ka. Hala, siya. Ang Demonic Saint ay para sa'yo na. Hanapin mo na siya. Ikaw naman ang nagsabing aayusin mo yan? Kaya sa'yo na yan. Hindi, yan. Pasensya na, Jowan. Kailangan mong mamatay. Ha? Ganun lang? Huwag kang masyadong magsalita. Gusto mo bang mamatay si Zhou-wan? Kahit nakakainis siya, kakaunti lang ang mga human emperor. Pagdating sa paglaban sa mga demonyo, Ang bait-bait mo naman ah. ikaw, Mamamatay kayong lahat. Aray, Hindi pwedeng mamatay si Punong Lin. malaking kawalan sa atin kung mawawala siya. Sama-sama tayong sumaklolo sa kanya. Oy, guro. Naku, masasakop na si Ruoxue. Magiging demonic saint na siya. Magiging demonic saint na si Lin Ruoxue, Ginang Chin. Pwede mo ba siyang puksain? Mukhang ayos naman siya ah. Tingnan ko nga. Ikaw, isang karaniwang tao, umalis ka dyan. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Munting Maya, halika rito. Pag-aralan mong mabuti. Panoorin mo. Natutunan mo na ba? paano mangyayari yon? Mali ang nakita ko. Siguradong. Ginang Chin. Ginamit ang kanyang Phoenix bloodline para iligtas siya. Binigyan lang niya ng konting mukha si Zhang Feng. Siyempre, ganun nga. Ginang Chin, pakiusap, tumulong ka. Iligtas mo si Punong Lin. Kung hindi, ang mga sekta sa Myriad Peaks ay lilipulin ng Demonic Saint. Tulong! Wag! Tulong! Bilisan mo! Saklolo? Tulong mabilis. Hoy, teka. Ingat, estudyante ko. Huwag kang mag-alala, guro. Maliit na bagay lang to. Pigilan mo ang estudyante mo agad. Kung ganyan siya, siguradong mamamatay siya. Walang hiya, di karapat-dapat mabuhay. 2 beses na akong tinulungan ni Giengang, Qin. Akala mo talaga na hindi siya matatalo sa buong mundo? Jiang Feng, bumalik ka. Huwag kang mag-alala, guro. Di yan problema. Hoy? Bigyan mo ako ng mukha. Pakawalan mo siya. Jiang Feng, nababaliw ka ba? Nakikipag-usap ka sa demonyong Panginoon? Ano ba nasa isip mo? Kung di mo kaya, manahimik ka na lang. Kung hindi lang sinabi ng guro ko, hindi kita sasagipin. Pwe, Sumagip siya kay pinuno ng Bundok Lin para lang siyang sumama sa libing. Pwede rin siyang mangakit sa demonyong banal. Baka si pinuno ng Bundok Lin ay may pagkakataong makatakas. May silbi pala. Nakakausap nga niya ang demonyong banal. Tanging ang demonyong banal ang makakausap sa demonyong banal. Sigurado ako. Sinasapian siya ng demonyong espiritu. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Maayos naman ang estudyante ko ngayon. may konsensya pa pala itong matandang bruha. Iniintindi niya ako. Tingnan mo ang itsura niya. Hanggang ngayon, nakangiti pa rin? Sa tingin ko,
Siya ay walang duda, sinasapian ng demonyong espiritu. Geng, Chin, pakiusap, huksain mo siya. Pakiusap, Miss Chin, patayin mo siya. Kung ayaw ninyong tumulong, edi wag. At dito pa kayo, naninirang puri sa aking alagad. Ano ba ang layunin ninyo? Kung gusto ninyong saktan ang aking alagad, dapat muna kayong dumaan sa akin. At ako rin. Kapag siya'y ganap ng naging demonyo, ako mismo ang papatay sa kanya. Kung magsasalita ka pa, puputulin ko ang dila mo. Mag-aaksyon na ang demonyong santo. Isang demonyong santo lang iyan. Saan naman may katwiran na ang alagad ang kumilos? Mukhang ang tangang ito ay talagang tumulong sa akin na makaakit ng atensyon ng demonyong santo. Jiang Feng, Sandali, mag-aaway na tayo. Hindi ko akalain na siya'y tutulong sa mabilis akin. kang tumakbo papasok. Ang kanyang walang kwentang buhay kapalit ng buhay ng pinuno ng bundok. Sobrang sulit. Paano mo nasabi ang ganyang salita? Hindi naman ako ang nag-utos sa kanya na iligtas ako. Kusa niyang ginawa iyon. Ang kanyang buhay at kamatayan. Ano ang kinalaman ko doon? Ang iyong matalik na kaibigan at itong si Jiang Feng ay maghihiwalay na sa iyo sa ibang mundo. Yueling, mag-ingat ka. Isang grupo ng mga mapagkunwari. Isang grupo ng mga mapagkunwari. Mahina. Mag-ensayo ka pa. Guro, sinabi ko sa'yo na malakas ako. Paano ito nangyari? Talagang karapat-dapat sa amo, madaling labanan ang demonyong santo. Swerteng bata ito. Namamatay ang espiritong demonyo sa katawan, nakabubuhay pa rin siya. Dali, umalis ka kasama ng mga tao mo. Kung maglakas loob kang gumawa ng kalokohan ulit. Huwag kang magalit kung hindi kita tratuhin ng maayos. Talaga bang hindi ka nasugatan? Siyempre, Sigurado ka ba na siya ang iyong estudyante? Kayo, guro at estudyante, hindi ba baligtad ito? Hindi ko alam. Malinaw na siya lang galing sa likod ng bundok. Isang estudyanteng may mababang tungkulin. Ibig mong sabihin, siya lang ang galing sa likod ng iyong bundok estudyanteng may mababang tungkulin. Ano ang kinalaman nito sa'yo? Tumayo ka. Guro, maliit na maya, Tarana. Bumaba ang lahi ng demonyo. Marami pa sa mundo ng tao. Mga inosenteng tao, naghihintay na iligtas natin sila. Umalis. Imposible tiyak na may lihim na kayamanan siya. Dagdag pa, tulong ni Miss Chin ng palihim. Kaya niya natalo ang demonyong santo. Tiyak na tulong ni Miss Chin ng palihim tanging ang lahi ng Phoenix ang makakaalis ng pag-aari ng espiritong demonyo. Si Zhang Feng na ito ay nagpapanggap gamit ang kapangyarihan ng iba. Sa susunod na makita ko siya, ako mismo ang papatay sa kanya. Tulong! Huwag kang lumapit. Huwag. Huwag mo akong habulin. Hindi ako patay. Maraming salamat sa inyong tatlong makapangyarihan sa pagtulong. Walang anuman. Ikaw ay miyembro ng pamilyang Zhang sa Dakian. Paano mo nalaman? Ako si Zhang Feng, ang ninuno ng pamilyang Zhang. Ikaw ang ninuno ng aming pamilyang Zhang? Ang ninuno ng pamilyang Zhang? Ninuno? Ninuno? Kumusta na ang pamilyang Zhang ngayon? Unti-unting humihina. Naku! Lahat ng pamilya ay gusto ang minanang kasanayan ng ating pamilyang Zhang. Sabay-sabay na inaapi tayo. Ang lakas ng loob nila ay talagang malaki. Ngayon, ang mga miyembro ng pamilyang Zhang ay sinasalakay ng mga demonyo. Inisip kong sa bundok Wanshan, may mga emperador na nagkikita. Gusto kong hanapin ang mga makapangyarihan na tumulong.
Nakikiusap ako sa inyong mga emperador. Iligtas ninyo ang aking pamilyang Zhang. Guro Little Sparrow, umuwi muna kayo. Bababa ako kasama niya para magsiyasa. Tara na. Salamat, Ninuno. Hoy! Huwag na habulin! Kaagad, magkakaroon ng pagpupulong laban sa demonyo. Magkikita tayo pagdating ng panahon. Zhang Yuan King. Ihandog mo ang aklat ng Golden Light Technique at maaari kitang patawarin. Kung hindi, lilipulin ko ang buong Angkanjiang. Liu Tianlu. Ginamit mo ang ganitong karumal-dumal na paraan upang pilitin ang aming pamilya Zhang na isuko ang aming sikreto. Hindi mo ba alam ang batas ng kalikasan? Ang malakas ang nananaig. Ang inyong pamilya Zhang ay hindi kayang lubusang maunawaan ang Golden Light Technique. Ano pa ang silbi nito sa inyo? Kayong mga walang hiya. Ginagawa ko rin ito para puksain ang mga demonyo para sa mas malaking kabutihan. Sino ang hindi nakakaalam na ang layunin mo ay ang sumamsam ng kayamanan ng ibang mga angkan? Tigilan mo ang kakulitan. Ihahandog mo ba o hindi? Hindi ko ito ibibigay sa inyo. Kung gayon, lilipulin ko ang buong Angkanjiang at hahanapin ito ng dahan-dahan. Kung may pag-iisip ka, ihandog mo ang Golden Light Technique. Kung hindi, mawawala na ang iyong matandang buhay. Kayong mga magnanakaw. Balang araw, babangon muli ang aming pamilya Zhang. At paparusahan kayo ng walang awa. Ikaw, matandang ito, kahit nasa bingit ng kamatayan, matigas pa rin ang iyong mukha. Kung gayon, lilipulin ko ang buong Angkanjiang, pupuksain hanggang sa ugat. Tingnan natin kung paano ka pababangon. Arg, Tingnan natin kung paano ka makakabangon. Kayo lang dalawang basura. Gusto nyo ring lipulin ang aming pamilya Zhang. Tatay, Ayos ka lang ba? Zhang Chu, ito ba ang tinawag mong saklolo? Akala ko sino bang malaking tao. Hindi ko inaasahan. Isang walang kapangyarihan. Isang hamak na tao. maraming salamat sa pagliligtas, mahal na tao. Malakas ang pamilya Liu. Umalis ka na lang agad. Para hindi, makaabala pa sa iyo, mahal na tao. Narinig mo ba, boy? Umalis ka na ngayon din. Patawarin ka namin. Ako ay miyembro ng pamilya Zhang. Bakit ako aalis? Miyembro ng pamilya Zhang. Isang miyembro ng pamilya Zhang na nasa labas. Wala man lang kapangyarihan. Bumalik ka para mamatay? Ako ang ninuno ng pamilya Zhang. Respetuhin mo ako. Ninuno. Ninuno ng pamilya Zhang. 1000 taon na ang nakalipas. Iniwan ang sikreto ng Golden Light Technique at nawala ng walang balita. Ano ba ang pinagmamalaki mo? 1000 taon. Ninuno ng pamilya Zhang. Paano siya naging ganito kabata? Anak, saan mo nakita ang binatilyong ito? sa daan papuntang Wanshan Peak, nakilala ko siya. Sabi niya siya ay aming, ninuno ng pamilya Zhang. Kaya dinala ko siya rito. Siya ay napakabata at wala siyang kapangyarihan. Paano siya maging ninuno ng pamilya Zhang? Bakit mo siya dinala? Hindi ba? Para mamatay siya? Dumating na siya. Mamatay tayong magkasama. Magsama tayong mamatay. Ako ang gaganti sa sipang iyon. Nagkamali ako kanina. Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay siya. Lolo, mag-ingat. Bobo, talagang tinuturing mo siyang lolo? Maghanda ka ng maglibing. Tagapagligtas, ang sunog na suntok niya ay pangalawa lang sa teknikang nasa antas ng emperador na pagiging Diyos. Kahit ako, hindi ko kayang pigilan iyon. Hoy, teka muna! Walang kwenta ang teknik niya. Ikaw, Makitid ang pag-iisip. Mamatay ka na. Ang galing ng tagapagligtas natin. bakit mo tinatawag na tagapagligtas ang lolo? Magkakapamilya tayo. Lolo, Lolo,
Anong teknik ang ginamit mo? Ang lakas naman yan. Huwag masyadong maingay. Gusto mong matutunan? Ituturo ko sa'yo mamaya. Tatay, ano ang nangyari? Walang katwiran niyan. Sigurado ako na mortal na katawan lang siya. Bakit walang katwiran? Ang tubig ay pumapatay ng apoy. Mahirap ba intindihin iyon? Huwag kang magmalaki. Anak, sunog na palad pa rin ang ginagamit mo. Hindi matatag ang pundasyon mo. Panoorin mo ang tatay mo. Ano? Ang kanyang sunog na suntok. Naabot na ang rurok na antas nito. Walang katumbas sa ilalim ng antas ng emperador. Huwag magmadali, halika rito. Ano ang gusto ng matandang ninuno? Pumunta ka at kumuha ng isang palanggana ng tubig para sa akin. Sige, isang palanggana ng tubig. Kapag sinabing, ibuhos mo na. Palanggana ng tubig. Gusto lang akong harapin. Ang sunog na bulwagan sa rurok na antas. Ang sunog na palad sa rurok na antas. Ang hunghang na ito, gusto pa rin gumamit ng isang palanggana ng tubig. Papatayin ang iyong sunog. Ang sunog na bulwagan sa rurok na antas. Ikaw talaga. Huwag mong sabihing ikaw ay mortal lang. Kahit na nasa antas ng pagiging Diyos ka, hindi mo kayang pigilan ang aking. Ang sunog na palad sa rurok na antas. Ang sunog na bulwagan sa rurok na antas. Ang aking buong lakas na pag-atake. Walang makakapigil. Ang lakas ng amoy ng apoy. Ang tubig sa aking katawan. Matutuyo na. Dumating na ba? Dumating na. Dumating na. Dumating na. Dumating na ang tubig. Dumating na ang tubig. Malaking bola ng apoy. Bilisan mo. Bilisan mo. Matigas ang ulo mo. Ngayon, tapusin na natin ito. Ngayon, tapusin ko na. Paano nangyari ito? Hindi gumagana ang aking kapangyarihan. Ako rin. Siya nga ba ang ninuno ng mga Zhang? Kung ganoon nga, 10,000 taon na kasanayan. Walang makakatalo sa kanya sa buong dakyan. Narinig ko. Balak ninyong lipulin ang aming angkan ng Zhang? Hindi. Malaking pagkakamali lang iyon. Pagkakamali lang talaga. Pagkakamali. Ikaw ang may kasalanan. Hayop ka. Araw-araw. Puro kagulo. Bumati ka na. Paumanhin. Paumanhin. Nagsalita lang ako ng walang basehan. Mahusay na tao. Huwag mo na kaming patayin, ha? Papatayin kita? Pagkatapos, sasabihin ng mga tao na inaapi ko ang mahihina. Masisira ang pangalan ng aming angkan ng Zhang. Salamat sa iyong awa. Mahusay na tao. Lebslak. Gusto niyo pa bang lipulin ang aming angkan ng Zhang hanggang sa ugat? Ano pong sinasabi ninyo? Ako at ang aking ama, nagbibiro lang po sa inyo. Biro lang. Biro lang, naglalaro lang. Wala namang nangyari. Umalis na muna kami. Halika na. Umalis na tayo. Sandali? Pinayagan ko ba kayong umalis? Pinayagan ko ba kayong umalis? May iba pa po bang gusto si Ginoong Dakila? Ginulo ninyo ang aming lugar. Sinira ninyo ang aming pinto. At gusto ninyong basta umalis na lang? Gusto mo bang... Gusto po ba ninyong... Ikaw, bata ka. Sinira mo ang bahay ng iba. Siyempre, kailangan mong magbayad. Ayan, yan ang tinatawag na profesional. Professional. Mabait. Ginoong Dakila, meron akong 100,000 spirit stone at 10 piraso ng pill. Ito na ang lahat ng aking ari-arian. Salamat sa pagdalaw ninyong dalawa. Bumalik kayo palagi. Madalas kayong bumalik. Hindi na kami maghahatid. Paalam. Halika. Kunin mo ito at pagbutihin mo ang iyong pagsasanay. 10 nga talagang spiritual power pill. Ito ay tunay na 100,000 low-grade spirit stone. Ang aming pamilyang Zhang paano nahulog sa ganitong kalagayan? Ancestor,
Ang pamilyang Zhang ay kulang sa mga mapagkukunan nitong mga nakaraang taon. Patuloy na bumababa ang estado, kaya nahulog sa ganitong kalagayan. Bakit hindi mo sinabi noon, matandang to? Kunin mo ito para mapataas ang iyong cultivation. 100,000 high-grade spirit stone. 100,000 high-grade spirit. 100,000 high-grade spirit stone. 100,000 high-grade spirit stone. Ang halaga nito ay katumbas ng 10 milyong low-grade spirit stone. Tatay. Ano? Ano? 100 Emperor-grade spiritual artifact. Ano? 100 Emperador level na espiritong kagamitan. Subukan mo kumuha ng isa. Talagang isang banal na kagamitan ng emperador. Anong ginagawa mo? Mga tira-tira ko lang ang mga ito. Mga sira-sira. Lolo! Aking pinakamamahal na lolo! Salamat po sa mga biyaya, Lolo. Sa pagkakaroon ng mga kayamanang ito, kahit ang imperial na pamilya ng Dacian, ang aming pamilyang Zhang, kaya na nating makipagpaligsahan sa kanila. Pwede ba? Magpakita naman kayo ng konting ambisyon? Mga basurang ito lang? Ganito na kayo ka-excited? Basura? Kahit ang imperial na pamilya, hindi makakakuha ng ganitong kayamanan, Lolo. Lolo, patawarin ninyo po ang aming kahangalan. Lolo, patawarin ninyo po. Mga sandata lang. Parang kulang pa. Ito ang auxiliary manual ng Golden Light Technique. Kapag mayroon ito, magagawa ninyong makabisado. Napakasimple. Simple? Napakasimple. Maraming salamat po sa pagbibigay, Lolo. Sige, magsanay na kayo. Sabihin nyo lang sa akin kung kulang pa. Sobra na. Sobra na. Maraming salamat po, Lolo. Sobra na. Maraming salamat po, Lolo. Lolo, may isa pang bagay. Nananawagan po kami sa inyong tulong, Lolo. Anong bagay? Espiritong hayop. Anong espiritu hayop? Hindi alam. Hindi pa nakita ang tunay na mukha nito. Nasaan ang espiritu hayop? Pamilya Chen. Ngayon, karamihan ng pamilya Chen ay sinakop ng espiritu hayop. Tara, dalhin mo ako para makita. Mauna po kayo. Ang galing, talagang karapat-dapat sa realm ng dakilang emperador. Ang lakas talaga ay matindi. Isang simpleng banal na hayop ay walang problema. Haha, salamat. Ano tong nangyayari? Ano ang nangyayari? Sec Leader Tang, kaya mo ba? Kalokohan? Panoorin mabuti. Kalokohan? Panoorin mo. Oy, Hehe, Master, hindi rin magaling. Paano ka nakarating? Paano ka pumunta? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Mismo ako. Ang peligoso dito. Ikaw na isang mortal. Dapat umalis ka na. Walang makakaalis ngayon. Hindi ko naman sinabing aalis ako. Hemp, bigyan natin sila ng leksyon. Hindi ka pa aalis? Gusto mong mamatay? Nandito ako para tulungan ka. Swerte na kung hindi ka makakasagabal. Swerte na kung hindi ka makakasagabal. Sabi. Guro. Sabi ko na, nandito ako para tulungan ka. Kung ganoon, papatayin muna kita. Suntok. Suntok. May paraan ka pala talaga. Ikaw pala yung malaking pusa. Ang cute-cute mo. Halika, haplusin kita. Ancestor, ano to? Hindi ko rin nakita dati. Ito, isa ito sa 4 na banal na halimaw. White tiger. White tiger? Anong white tiger? Malaking pusa lang to. Tingnan mo, ang cute-cute. Kung masusupil natin ang white tiger, mas malaki ang tsansa nating labanan ang mga demonyo. Oy, sandali lang. Kalaban mo siya? Hindi ako. Ano bang ginagawa mo? Ikaw mismo nagsabi kanina, hindi mo kailangan ng tulong ko.
Sasabihin ko sa'yo, ang lakas niya ngayon ay nasa antas na ng demigod beast. Ano bang paraan ang mayroon ka? Hemp. Ako? Isang ordinaryong tao lang. Ano bang magagawa ko? Huwag kang magbiro. Ano na bang oras ngayon? Napaka-importante ng White Tiger na ito para sa ating Xuanjian sect. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Ano naman ang makukuha ko? Pwede kitang pagbigyan sa isang kahilingan. Anong kondisyon? Pwede? Ninuno ng pamilya Zhang, kung may paraan ka, ikaw, gamitin mo na agad. Anong paraan? Siyempre, bugbugin lang natin yan. Bugbugin hanggang sumunod. Wala ka ba sa sarili mo? Nagsisimula ka ng magsalita ng kung ano-ano. Nagsisimula ka ng magsalita ng kung ano-ano. Ninuno ng pamilya Zhang, huwag kang magbiro. Ito. Demigod beast ito. Ancestor, kung kaya mong bugbugin ang demigod beast, magiging walang katulad na ang pamilya Jiang natin. Walang katulad na talaga ako sa buong mundo. Ang yabang mo, wala man lang paghahanda. White Tiger, patayin mo sila. Ikaw na lang ang kulang. Makukumpleto ko na ang 4 na banal na hayop. Ano na naman ang pinagsasabi mo, Lolo? Ito. Ay, Ito ang matandang Zhang. Mapagkakatiwalaan ba? Dapat mapagkakatiwalaan. He. Jiang Feng, ayos ka lang ba? Malakas ang kulog, pero ambon lang. May paraan ka talaga pala. Ang galing mo talaga, Lolo. Sabi ko na sa inyo noon pa. Malaking pusa lang naman yan. Iyon ay ang puting tigre. Hindi. Bitawan mo ako. Ang sakit. Huwag mo akong pindutin. Ang sakit. Ayaw mo pang sumuko? Nasaan ang puting tigre? Hindi basta-basta namamatay ang banal na hayop. Panaginip lang pala iyon kanina. Tama yan. Nayan. Noong dumating kayo, nasa pantasyang mundo na kayo. Ito ang pantasyang mundo ng White Tiger. Mahirap itong mapansin ng iba. nasaan na ang White Tiger? Ikaw pala ang maliit na cute. Nagbato ka sa akin. Huwag kang magtago. Lumabas ka na. Ikaw pala. Ikaw ang nagbato sa akin. Siya ba ang White Tiger? Ang White Tiger sa alamat? Bakit ang liit-liit niya? At babae pa. Sakop lang ng White Tiger ang kanyang katawan. Marami ka palang alam. Gusto mong magpabida? Pag-usapan natin. Sumama ka sa aking guro, pabalik sa Hygiene Sect. Maging munting alila ko. Ano sa tingin mo? Ikaw lang? Nakolekta ko na ang 3 dakilang halimaw. Ikaw na lang ang kulang para maging 4. Anong oras na? Nagsisinungaling ka pa rin. Kahit magsinungaling ang ninuno, astig pa rin. Oo nga, ang galing. Ninuno ng pamilya Zhang, mag-ingat ka. Ang bait-bait naman. Ang cute-cute naman. Matandang lalaki ka. Tikman mo ang suntok ng lola mo. Ang lakas ng kapangyarihan ng White Tiger. Gusto na maglaro ng Ancestor. Paano ito nangyari? Hala, Talagang kamangha-mangha ang Ancestor. Isang kawali lang, tapos na. Mabuhay ang ancestor. Ha ha ha. Tandaan nyo to. Mga miyembro ng aming pamilya Zhang ay hindi dapat inaapi ng iba. Imposible. Isa pa. Aray. Ang cute pala ng tenga nitong maliit na to. Hahaha. Ingat, Ikaw na maliit na tigre, puro kalokohan ang alam? Huwag mong hahawakan ang tenga ko. Hindi dapat hinahawakan ang tenga ng tigre. Hindi mo ba narinig yan? Riri, Maliit na babae ka, maliit lang. Ang lakas naman ng loob mo. Patingin nga sa'yo, ano ba ang itsura ng tunay mong katawan? tingin ka ng tingin, ulol. Gagawin kitang ulol. Ngayon, hindi ka na makakatakas.
Kukunin na ba mula sa kanyang katawan? Nakakatakot talaga ang white tiger na ito. Ay, hindi pala nagyayabang ang ancestor. Mabuhay ang ancestor. Lumabas ka na diyan. Gusto kong malaman kung ano ang kanyang tunay na anyo. Isang maliit na aso pala. Huy. Sige na, maliit. Sumama ka sa aking master pabalik sa Xuanjian sect. Master, kailangan na rin naming umuwi. Kung may oras ka, dalaw-dalaw ka sa pamilya Zhang. Maghahanda na rin ako para sa Demonic Subjugation Assembly. Pupuntahan ko yan kapag may oras. Master, Dahan-dahan lang. Dalaw-dalaw ka rin. Mahal kita. paalam. Tatay, huwag ka nang umikot. Kumusta na ang balita mula kay ate? Sinabi na sa akin ni Wan Qing. Ngayong araw ay dadalhin ang ikatlong prinsipe ng maharlikang pamilya ng Dakian pagdating ng panahon. Malalaman ang totoo. Talaga? May ikatlong prinsipe na susuporta sa atin. Ang pamilya Zhang ay tiyak na mamamatay. Ang pamilya Zhang lang? Hindi ito mahalaga. Nagpapakita ng paggalang sa ikatlong prinsipe at Ji-du. Ate, sa wakas ay nakabalik ka na. Pero ito ay ang ikatlong prinsipe. Ang pamilya Zhang ay may matandang ninuno. At ang bagay na ito ay sinabi na sa akin ni Wan Qing. Ako ay nagsiyasat. Ang matandang ninuno ng pamilya Zhang dapat ay pumanaw na, hindi na muling lilitaw. Si Zhang Feng. Iyon ay dapat na panlilin lang. Pero ang sikreto ng Golden Light Technique ng pamilya Zhang ay totoo. Kung makuha ito ng ikatlong prinsipe, ang trono ay magiging matatag. Tama. Sa ngayon, ang lahi ng demonyo ay sumira sa selyo kung matutunan ko ang Golden Light Technique tiyak na magagamit ako ng aking ama. Ikatlong prinsipe. Bakit hindi ngayon na pumunta sa pamilya Zhang? Kunin ang Golden Light Technique upang makamit ang malaking tagumpay. Iyon din ang nasa isip ko. Kung hindi ko rin dadalhin ang malaking tagapag-alaga ng maharlikang pamilya. Walang saysay ang maraming salita. Tara, pumunta sa pamilya Zhang. Tara, halika. Pamilya Zhang. Sa pagkakataong ito, gusto ko kayong mamatay ng walang buong katawan. Tatlong araw lang naman na hindi kita ginagalaw. Parang isang reklamador. Zhang Feng, lalabas ka at harapin ang kamatayan. Oy, mga bisita. Bumalik na naman kayo. Magkano ang dala ninyo ngayon? Ngayon, kayo ang dapat magbayad sa amin. Oh, Ngayon, ang ikatlong prinsipe ng Dakian ay narito. Lahat kayo ay mamamatay. bumaba ka na. Ikaw ang ikatlong prinsipe ng Dakian. Alam mo, bakit hindi ka lumapit at lumuhod? Ang dati naming iniwang gamot, ibalik nyo. Ano? Ibalik! Yun ay kusang loob ninyo ibinigay sa amin. Talaga, walang hiya. Ako ang nagbigay. Ano naman? Ngayon, binabawi ko na. Hindi pwede. Zhang Feng, siya talaga ang ikatlong prinsipe ng Dakian. Hindi mo siya kayang awayin. Kaya pala ang lakas ng loob mo. Kaya pala, si Tang Yueling pala ang hinanap mo. Siya ang pinuno ng Xuanjian sect, si Tang Yueling. Matagal ko nang naririnig na maganda si sect leader Tang. Hindi ko inaasahang mas maganda pa pala. Oy, Ano ba ang ginagawa natin dito? hindi ko nakalimutan. Ikaw, lumapit ka. Ano ang kailangan mo? Ikatlong prinsipe. Narinig ko na ang pamilya Zhang ay may Jingguang Shu. Ibigay mo. Ito. Ninuno. Hindi pwede. Hindi maibibigay. Hinahamon mo ba ako? Talagang hindi pwede. Ang Golden Light Technique. Ako lang ang mga lahi ng Zhang ang makakapag-aral nito. Hindi ko pa narinig kailanman ang ganitong uri ng pagbabawal. Ayaw mo lang ibigay. Humihingi ka ng bagay sa iba. Di man lang marunong rumespeto. Kung hindi dahil sa mukha ng lolo mo, pagpasok mo pa lang, pinalayas na kita. May lakas ng loob. Sabihin mo ulit. Ang lolo mo noon, lumuhod sa harap ng pinto, nakiusap sa akin ng 3 taon. Nakita kong mabuti ang kanyang puso, kaya lumabas ako para tulungan siya. Kung hindi, akala mo ba ang kaharian ng Dacian ay magiging Zhao? Batang paslit.
nagsasalita ng kabaliwan. Ang Dacian ay pinaghirapan ng lolo kong emperador sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Anong kinalaman mo, maliit na magnanakaw? Ininsulto mo ang pamilyang imperial. Ikaw, naghahanap ka ng kamatayan. Oo, naghahanap ng kamatayan. Ancestor, hindi pwedeng basta-basta magsalita. Ang pamilyang imperial ng Dacian ay puno ng malalakas. Paano mo malalabanan mag-isa? Bumangon ka at humingi ng tawad. Ancestor, ito. Ang laki naman ng kayabangan mo. Medyo sobra na talaga. Natatakot lang ako. Kung humingi ako ng tawad, baka hindi nila kayanin. Ancestor, kung talagang hindi kaya, humingi ka na lang ng tawad. Natatakot ako baka magkaroon sila ng masamang kapalaran. Kung hindi ka hihingi ng tawad, mamamatay ka. Sige na nga, subukan natin. Tama. Ano ang nangyayari? Sinabi ko ba? Hindi nila kaya? Tingnan ko kung sino ka. Imposible. Siya ay isang mortal lamang. Paano niya maaaring ipatawag ang kidlat ng langit? Pangatlong elder, ano ang sitwasyong ito? Walang espesyal. Katawan lamang ng tao. Tiyak na itong batang ito. Nagpapakunwari. Tiyak na. Pangatlong prinsipe, huwag kang mag-alala. Patayin siya. Makukuha natin ang Golden Light Technique. Zhang Feng, huwag kang magbilit. Hindi mo ba nakita? Ako ba ang nagpatawag ng kidlat ng langit? Iyon ay pagkakataon lamang. Akala mo ang kidlat ng langit? Talagang ikaw ang nagpatawag? Ancestor, sa tingin ko, tama, si Sec Leader Tang. Hindi rin kayo naniniwala sa akin. Zhang Feng, hindi ito biro. Paglabag sa pamilyang royal, walang makakaprotekta sa iyo. Ikaw ay basura. Agad na isuko ang Golden Light Technique. Kung hindi, Ikaw ay maliit na kaibig-ibig. Paano ka nangahas na kausapin ako ng ganito? Kayabangan. Mangahas na sakta ng pangatlong prinsipe. Ako ang magtutuwid sa kanya para sa kanyang lolo. Noong panahon ng lolo niya, nagluhod sa harap ko. Nasa sinapupunan pa lang ng ina niya yan. ang lakas ng loob mong hamakin ang aking lolo emperador. 3 alagad, patayin mo siya. Nagpapakita ng salamangka? Ano? Ano ang nangyayari? Isang karaniwang tao lang siya, di ba? May anting-anting siya na pumoprotekta sa kanya. Kung hindi niya kayang hadlangan ang kapangyarihan ko. Mukhang marami palang kayamanan ang Angkan Zhang. Anak, kung makuha natin ang kayamanan ng Angkan Zhang, ang angkan nating Liu ay tataas ang estado. Magkakaroon ang angkan nating liu ng isang emperador. Anak, tama na. Kahit makuha man ang kayamanan, pagmamayari pa rin ng pamilyang imperial. Tama. Ang sinabi ng ikatlong prinsipe. Ang mga bagay dito, wala kang kahit anong mabibitbit mula rito. Dahil sa lolo mo, natapat sa akin sa loob ng 100 taon. Kung saan ka nanggaling, doon ka bumalik. Nasa bingit ka na ng kamatayan? Nangungunyapa ka pa? Sword control technique. Sugod. Sword art. Salamat sa iyong espada. Magbalat ka ng dalandan para sa akin. 3 alay. Ito. Magandang espada ito. Ngunit pangbalat lang ng dalandan. Hindi pampatay. Ano ang nangyari? Kahit ako na nasa antas ng emperador, ay hindi ko magawa. May tunay na makalangit na kapangyarihan ang dakilang ninuno. May tunay siyang makalangit na kapangyarihan. Sabi na ni Ginoong Du, may mahiwagang bagay siya. Tiyak na mahiwagang pananggalang iyon. Sayang. Isang mahiwagang pananggalang lang. Hindi pampas lang. Dakilang ninuno, ang iyong mahiwagang bagay, maaari ko bang hiramin? Umalis ka diyan. Wala akong mahiwagang bagay. Kung wala kang mahiwagang bagay, matagal ka nang dapat patay. Anak ka! Humarap ka sa akin ng ganyan? 3 alay. Gamitin mo ang iyong pinakamalakas na atake. Gusto kong madurog siya. Wow! Ang laki ng iyong kutsilyo. Subukan mo itong kawali. Tikman mo ito. Ano? Ang galing ng kawali ko, di ba? Imposible.
Mahiwagang bagay ba ang kawaling ito? Mukhang ordinaryo lang naman. Siyempre naman, Kung mahiwagang bagay, malalaman mo ba? Kung nakikita mo, mahiwagang bagay pa ba yon? Tay, pwede bang wag mo na akong paluin sa batok? Nabobo na ako dahil sa'yo. Wala ka namang kinalaman sa talino. Ito ay isang ordinaryong kawali lang. Hindi ito mahiwagang sandata. Imposible. Hindi pangkaraniwan ang kawaling ito. Ngayon, hindi ang kawali ang problema. Ang problema, pumunta kayo sa aming pamilya Chiang para manggulo. Tama. Ninuno, palayasin niyo silang lahat? Palayasin mo ako. Magagalit ang dakilang pamilyang imperial ng Qian. Mukhang gusto mo nang mamatay. Naku, natatakot ako. Kung natatakot ka, lumuhod ka sa harap ko. Ibigay mo ang Golden Light Technique, pati na rin ang kawaling ito, sa akin. Kunin mo mismo. Dalin mo rito para sa akin. Umuwi ka muna, tapos humingi ka sa lolo ko. Third Prince. Wala ka ng pag-asa. Hindi kayo palalampasin ng pamilyang imperial. Mamamatay kayong lahat. Totoo ba yan? Hindi mo ako niloloko? Ang iyong lingkod ay nagpapakita sa Emperor Emeritus. Tumayo ka. Salamat, Emperor Emeritus. Bakit po kayo naparito? Naramdaman kong nandito ang pangatlo kong anak at nasa panganib. Kaya't nagmamadali akong dumating. Silang dalawa yon. Nakita ang Emperor Emeritus at hindi man lang bumati. Krimeng kaparusahan ay kamatayan. Gusto kong makita. Sino ang may lakas ng loob na apihin ang pangatlo naming anak? Nasaan ang pangatlo kong anak? Tinadyakan siya palayo gamit ang kawali. Oh, kawali? Bumangon ka at bumati. Siya nga pala ang Emperor Emeritus. Kawali. Aray, aray, aray. Anong kinakabahan mo? Halika, halika. Tumahimik ka nga. Siya ang Tai Shang Huang. Alam ko, siya nga ang tinutukoy ko. Naglakas loob kang magpakita ng kawalang galang sa Tai Shang Huang. Naghahanap ka ng gulo. Huwag kang magpakapusok. Narinig mo ba? Nagalit ang Tai Shang Huang. Dapa kayo at humingi ng tawad. Kayo ang tinutukoy ko. Tai Shang Huang. Ako ay kamag-anak ni San Huang Fai. Lumuhod kayo sa harap ko. Xiao Zhao, pagkaraan ng napakaraming taon, ganyan pa rin ang init ng ulo mo. Ginoong Zhang, bakit kayo nandito? Xiao Zhao, sa hinaharap, ang ugali mong ito, dapat mong pigilan ng kaunti. Ginoong Zhang, hindi ba't sila ang nakagalit sa inyo? Sisiguraduhin kong maparusahan sila ng husto. Kaya nga masasabi kong matino ka. Maaari ko bang itanong, Ginoong Zhang, nasaan na ang walang kwentang apo kong pangatlo? Ang apo mo? Napaalis ko siya sa isang sampal at pinauwi ko na sa kabisera gamit ang isang kawali. Ang walang hiya, naghanap pa ng gulo. At kayo pa ang naabala, Ginoong Zhang. Du Yuan Sheng. Pumunta ka agad at dakpin ang ikatlong prinsipe para sa akin. Opo. Ginoong Zhang, sisiguraduhin kong papuntahin siya rito para humingi ng tawad ng harapan sa iyo. Hala, hindi naman ganoon. Ang mahalaga kasi, ang guro ko kasi, patungkol din sa ama at tagapagmana ng angkan ng Zhang. Ito. Kayo pala ang guro. Paumanhin. Hindi po. Hoy, guro, bakit ka nagpapakumbaba sa kanya? Hindi ko naman sinabing dapat siyang lumuhod sa iyo. Magpasalamat ka na lang kung humingi siya ng tawad. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ay, ama ng angkan. Tagapagmana ng angkan. Ako'y lubos na nagpapakumbaba. Hindi po. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo dati? Tinutulungan ko siyang ayusin ang kanyang kaharian. Nagsisinungaling ka na naman. Magpaliwanag ka ng maayos. Hindi, Eddie. Isipin mo na lang na may utang na loob siya sa akin. Nag-aabuso ka na naman sa utang na loob. Uy, wala akong magagawa. Marami akong utang na loob. Ay, bumalik na ang ikatlong prinsipe. Pasok ka.
Lolo, dumating ka para iligtas ako. Siya ang lahat. Siya ang nanakit sa akin. Tingnan mo ang mukha ko, bugbog. Malubha ang bugbog. Oo nga, kumilos ka na at harapin mo siya. Bilisan mo at patayin mo siya. Sa tingin ko, hindi gaanong mabigat ang palo. Ikaw, maliit na sunod-sunuran. Kahit si Ginoong Zhang ay hinahamon mo? Ginoong Zhang. Ito si Zhang Feng. Siya, si Ginoong Zhang. Ang pangalan ni Ginoong Zhang, pwede mo bang basta-bastang tawagin? Ay, sarap. Lumahod. Sige. Magmano kay Ginoong Zhang at aminin ang pagkakamali. Nagkamali ako. Paumanhin. Kailangan nating lutasin. Ilang tunay na problema. Taos puso. Kailangan ng katapatan. Suntukin mo siya. Guro, hindi ka ba magtatanong ng benepisyo? Sayang ang pagkakataon. Ang benepisyo mula sa pamilyang royal, talagang kaakit-akit. Ako, gusto ko rin. Nasa na ba ang guro ko? Lolo Emperador, ako po. Wala na. Master, ito ay 100,000 high-grade spirit stones. Tanggapin mo po. Ito, ang mahal naman ito. Guro, nahihiya ka pa ba? Marami silang pera. Mga maharlikang pamilya yan. Hindi nila kailangan to. Ginoong Zhang, kung wala na pong ibang bagay, aalis na po muna kami. Oy! Wala pa silang ginagawang masama. Gusto na nilang umalis? Dalin silang lahat, ikulong sa heavenly prison ng 300 taon. Di ba kayo aalis? Naghihintay ba kayong mamatay dito? Pupunta ako sa Demon Subjugation Arena. Hanapin mo ako doon. Maraming salamat. Maraming salamat. Ang galing! Ancestor, kahit ang dating emperador ay iginagalang ka. Ang pabor ng dating emperador ay nagamit na. Mag-ingat kayo sa susunod. Ang dami mong sinasabi. Humanap ka nga ng magandang babae para magpamassage at magpasarap ako. Palitan ng dalawa. Ang galing mo! Bilisan mo! Teka muna, huwag. Ako na lang. Huwag papuntahin ng iba. Lao Zhu, ito, wala nang saysayang salita ko. Ito, ako. Nagalit na si Lao Zhu, takbo na. Guro, bakit mo ako napansin? Ako, na isang karaniwang tao. Ako ang guro maging mabuti sa mga estudyante. Siyempre, dapat lang. Pero parang kulang pa eh. Ang masamang ito, parang okay naman. Guro. Maraming tao dito. Pumasok tayo sa loob. Tara na. Ay nako, grabe ang ginagawa ng ninuno natin. Subaybayan natin ng tago. Ikaw. Paano naging pagsisilip iyon? Nag-aalala lang kami kay Lao Zhu. Tatay, bakit mo rin ginaya ang iba sa pagpalo sa likod ng ulo? Sige, ang sarap ngayon. Sobrang sarap. Paano hindi? Ginamit ko ang espiritual na lakas ko para tulungan ka. Pwede palang gamitin ang espiritual na lakas sa ganito? Paano ko malalaman? Ang nanay mo ay hindi naman cultivator. Tapos na. Ang tagal mong natagalan. Napagod ako. Talagang karapat-dapat sa titulong ninuno ng pamilya Zhang. Ang galing talaga. Bukas, tandaan mong sumama ka sa akin sa pagtitipon laban sa demonyo. Huwag kang mag-alala, guro. Bukas, siguradong sasamahan kita sa pagtitipon laban sa demonyo.
Kayong dalawang pasaway. Matagal na kayong nagtitingin dito, di ba? Talagang napakatalino ng ninuno. Mga bata, kayo'y nagsasabi ng kalokohan. Kakarating lang namin. Kakarating lang. Wala kaming nakita. Ano ang ginagawa ninyo rito? Ito. Ang pagtitipon laban sa demonyo, sabi ni tatay. Oo, tama. Pumunta kami para anyayahan ang ninuno na sumama sa pagtitipon laban sa demonyo. Ang pagtitipon laban sa demonyo. Yun lang ba ang dahilan? At hinanap ninyo ako? Umalis kayo. Ngayong gabi, huwag ninyo akong istorbohin. Huwag ninyo akong gambalain. Narinig ninyo ba? Huwag kayong pumunta para istorbohin ako. Bakit kakaunti lang ang mga dumating? Ginang Chin, nagkaroon kaya ng aberya ang iba? Kung hindi natin mapipigilan ngayon, tiyak nalilitaw ang demonyong Panginoon. May paraan ka ba, Ginang Chin? Kailangan lang magtipon ng mga cultivator ng dakyan para subukan. Pero itong ilang tao lang. Hindi talaga sapat. Huwag kayong mag-alala, Ginang Chin. Tutulungan namin kayo. Ako ang kinatawan ng mga cultivator ng dakyan para tumulong sa mahal na hari at Ginang Chin. Lin Cheng'an, ang lakas ng loob mo. Nakita mo ang mahal na hari at Ginang Chin, at hindi ka man lang lumuhod. Kayong humiling sa akin. May paraan ako laban sa demonyo. Anong paraan? Mukhang may kakaiba sa dalawang ito. Anong paraan ang maibibigay mo? Nasa sa inyo na, Ginang Chin at mahal na hari, kung papayag kayo. Sabihin mo, kung kaya namin, hindi ako magdadalawang isip. Kumusta naman si Ginang Chin? Talagang may kakaiba sa kanya. Kung hindi papayag si Ginang Chin, kalimutan na lang natin ito. Payag ako! Ihandog mo ang iyong lahi ng Phoenix. Dugong Phoenix. Ang dugong Phoenix lang ang makakalaban sa mga demonyo. Ibig sabihin, ang dugo mo. Ginang Chin, Ito. Gusto kong malaman, paano gagamitin ang dugong Phoenix para labanan ang mga demonyo? hindi na kailangang malaman ni Ginang Chin ang tungkol diyan. Ito ay lihim na pamana ng Panginoon Lin. Paano nating sasabihin sa iba? Bakit ko paniniwalaan kayo? Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Pero kapag dumating na ang mga demonyo at lumala na ang sitwasyon, huwag ninyong sabihing, hindi ko kayo binalaan. Sandali. Kung hindi papayag si Ginang Lin, wala na tayong pag-uusapan. Sige, pumapayag ako. Pero kung niloloko mo ako, hindi kita palalampasin. Huwag kayong mag-alala, Ginang Chin. Titiyakin kong maayos ang lahat. Halika. Ginang Chin, huwag kang lalaban. Matatapos din ito agad.
Zhang Feng. Ikaw pala. Ikaw na naman ang lalaking ito na nanggugulo. Hinahanap mo ba ang kamatayan mo? Munting Maya, maniwala ka sa sinasabi ng ganitong klaseng tao? Tagapagligtas! Wala na talagang ibang paraan. Narito na nga ako. Ikaw, isang mortal na katawan lamang. Maglakas loob kang hadlangan ang mga plano ko. Hinahadlangan ko ang mga plano mo. Ang gusto mo lang naman ay gamitin ang dugo ng Phoenix para mapalakas ang sarili mo. Anong pinagmamagaling mo? Mga kasinungalingan yan. Si Master Lin ay nais lamang tulungan ang emperador na lipulin ang mga demonyo. Ito ay pinagkasunduan ng emperador at ni Ginging. Chin, ano ka ba? Katulad ka ng iyong pangatlong anak. Walang mata sa harap ng kayamanan. Maglakas loob kang murahin ang inyong emperador. Maglakas loob akong lokohin ka. Kahit ang tatay mo ay kayang-kaya kong murahin. Mga guwardiya, dalhin ninyo ang taong ito na puno ng kayabangan palayo sa aking harapan at pugutan ng ulo. Tumawag ng mga tauhan. Itong taong nagsasalita ng walang galang, ihatak siya palabas. Pugutan ng ulo. Huwag siyang patayin. Mahal na hari. Iwanan mo sa akin ang babaeng ito. Umalis ka. Anong ibig sabihin yan? Huwag kang maghangad sa aking guro. Dating hari, wala nang utang na loob sa iyo. Huwag kang magsinungaling. Sinasabi ko lang ang totoo. Siya ay talagang isang taong bulag. Noong nakaraan, swerte ka lang. Umalis ka sa Wanshan Hall. Ngayon, kahit sino, hindi ka na maililigtas. Kahit sino ang dumating, kailangan ding lumuhod. Huwag kang mag-imbento. Mag-ingat ka. Baka kaparusahan ng langit. Dumating na ang parusa ng langit. Ngunit ako, ang hari, ay papatayin ka. Ang mga demonyo ang dumating. Kahit sino ang dumating, papatayin kita. Ano ang gusto ninyong gawin? Mga hamak na tao. Umusog. Ama, ano ang nangyayari? Isang mortal na tao ang nangahas na lumapastangan sa akin, ang hari. Nararapat patayin. Hindi ba ito si Lolo Zhang? Sabi ninyo, dumating kayo, pero hindi man lang kayo nagsabi sa akin. Maupo muna, maupo ka na. He! Lolo, dumating din po kayo. Maupo din po kayo. Anong kakaibang tawag iyan? Anong nangyayari sa batang to ngayon? Uminom ka ng tsaa. Ikaw, bata? Bakit ang bait-bait mo ngayon? Dahil sa magaling na pagtuturo ninyo. Sandali lang. Anong ginagawa mo? Umatras kayo. Anak, anong balak mo? Ama, naglilingkod po ako kay Lolo Zhang. Zhang. Huwag ka nang tumayo diyan. Bumaba ka rin. Sabay-sabay. Walang hiya kang anak. Ama, sa harap ni Lolo Zhang, huwag kang mag-ingay. Mga gwardiya, ang walang hiya kong anak na ito, dakpin nyo rin. Sa tingin ko, mas mabuting patayin na lang silang lahat at kunin ang Phoenix Bloodline. Baka magbago pa ang sitwasyon. Sinong may lakas ng loob? Binibining Chen, umatras. Pwede kang mabuhay ng buo. Isang taong mamamatay na, huwag nang magsalita ng marami. Bakit? Sasalungat ka rin ba sa utos ng emperador? Maliit na Maya. Parang hindi naman siya kasing lakas mo, di ba? Tama. Gusto kanyang saktan. Bakit nakatulala ka lang diyan? Gusto nyo bang maghimagsik? Maghimagsik pa? Kung gusto kong maging emperador, ikaw pa ang mauuna? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mukha ba akong nagsisinungaling? Hayag na ang kanyang hangaring maghimagsik. Kung hindi siya papatayin ngayon, kailan pa? Mga gwardiya, dakpin siya.
Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Maliit na Maya, ayos ka lang ba? Bigla na lang tumaas ng ganito kalaki? Hahaha. Paano posible iyon? Paano niya? Sa ganito kaikling panahon, madali akong talunin? May mali. Talagang may mali. Hahaha. Talagang magaling ang peak Master Lin, Qin Yunmeng. Huwag mong isipin na dahil may dugo ng Phoenix ka, ay pwede mo na akong suwayin. Hindi mo pa ba nakikita? May amoy ng demonyo sa kanyang katawan. Ha? Amoy ng demonyo? Hindi kaya ikaw ay isang demonyo? Ikaw ang spy na ipinadala ng mga demonyo. Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta rito sa akin? Papatayin kita. Ang dakilang siyan ay magiging akin na. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Bitawan mo siya. Hoy, Lolo. Ang galing ng batang to. Mag-isip ka muna ng paraan para iligtas ako. Isang makapangyarihang emperador. Nagalit ka sa ninuno nating si Zhang, di ba? Oy, huwag kang magpanggap. Sasabihin ko sa'yo, magpalit ka ng anak na may kakayahan para maging emperador. Walang kwenta ang anak mong ito. Salamat po, Ginoong Zhang, sa pagpapahiram ng kawali. Isoli mo sa akin pagkatapos gamitin. Kung hindi lang dahil sa respeto ko sa'yo, hahayaan ko na lang si Lin Cheng'an na patayin siya. Oo, tama po kayo. Bitawan ang anak ko. Ginoong Zhang, naglakas loob kang hindi rumespeto? Sa tingin ko, tapos na ang pagiging emperador mo. Jawa, sabi ko, tinuruan na kita, libu-libong beses na. Bakit hindi mo pa rin matutunan? Tuturuan kita ulit. Tingnan mong mabuti. Panoorin mo. Tingnan mong mabuti. Tumayo. Basagin. Nakita mo? Nailabas pa ang tunay na anyo. Ikaw, isang mortal na katawan. Paano posible? Ang kawaling ito ay isang banal na kasangkapan. Ngayon mo lang nalaman? Kahit na ito ay isang banal na kasangkapan, dapat itong mapunta sa aking demonyong lahi. Ha 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 ha. Ang dami naman. Paano natin ito mapapatay lahat? Ang mga demonyo ay kumalat na sa buong dakyan. Hindi magtatagal, ay akin na ang dakyan. Kainis. Papatayin ko kayong lahat. Sa inyong mga kakayahan lang, Lolo, anong gagawin natin? Sa inyo na ang mga to. Sakto para subukan ang inyong pagsasanay. Paano ka nakakapagtasa pa ng tsaa? Upo ka rin. Paano ka nakakapaglokohan pa? Hindi ako nagloloko. Ako ang sasalo sa kanila. Kahit pa tong mga maliit na demonyo lang. Kahit dumating ang demonyong hari, sasakalin ko rin siya. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ako yung tinatawag ninyong... Ditsun. Oh. Ditsun. Imposible. Nawala na ang Dizun, libu-libong taon na ang nakalipas. Paano ka magiging Dizun? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Little Sparrow. At yung, si Xiaosan, siya. Dapat sinabi na sa kanya ng lolo niya. Hoy, Xiaosan, halika rito. Aray, Ninuno Zhang, ano po ang utos ninyo? Halika, lumuhod ka. Tatanungin kita, alam mo ba na ako ang Dizun? Oo, alam ko. Anong sinabi mo? Sabi ko, tinatanong kita, kung alam mong ako ang Dizun o hindi. Lolo, aminado ako, ang galing mo talaga. Pero malayo ka pa sa alamat na Dizun.
Ano pa ang masasabi mo ngayon? Tara na. Tulad niya, Lolo! Lolo! Ayos ka lang ba? Kitang-kita naman, hindi kayo nanalo. Ganoon ba? Sa pagkakataong ito, maliban kay Lin Cheng'an at Zhou Wan, bumaba ang kakayahan ng iba. Yung naunang batch? 1,000 taon bago pinanganak. Itong batch na ito, bagong pinanganak. Siyempre, iba talaga. Walang kuwenta ang maliit na Maya. Pakiusap, tulungan mo kami. Walang kwenta ang batang ito. Pakiusap, tulungan mo kami, Ginoong Zhang. Ako pa talang matanda ang kailangan. Sinasabi ko sa inyong dalawa, hindi pwedeng sa akin lang umasa sa lahat. Kailangan ninyong magsikap sa pagsasanay. Alam nyo ba? Kung sa lahat ng bagay ay ako ang aasahan. Tama ba? Zhang Feng, mag-ingat ka. Dapat yung dalawang taksil na tao ang pag-ingatan. Isang katawang mortal. Kung hindi dahil sa tinambangan mo ako, akala mo ba dahil may hawak kang banal na sandata, makakaya mo na akong talunin? Huwag kang magpakapalalo. Mamatay ka na. Ang lakas niya. Ngayon nyo lang nalaman? Alam ko na yan noon pa. Ang daldal mo. Tumahimik ka. Isang sagok pa lang. Wala ka ng lakas. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang sandatang iyon. napakalakas pala. Kailangang hintayin ang bukas para lubos na magising ang demonyong Panginoon. Ay, tumakas na silang lahat. Bakit hindi mo na lang sila pinatay? Paano ako hahanapin ng demonyong Panginoon kung hindi? Seryoso ka bang ikaw lang ang lalaban sa demonyong Panginoon? Siyempre naman. Ang galing-galing ko. Walang premyo? Tara, sumunod tayo. Anong gusto mong premyo? Alam mo na yan sa puso mo. Hindi ko alam. Sumama ka sa akin. Tingnan natin ang pusa namin na tumatalon. Binibini Chin mula tanghali hanggang ngayon. Isang araw at gabi na, bakit hindi pa lumalabas si Ginoong Zhang? Paano ko malalaman? Hindi na kailangang itanong yan. Siyempre, yun si matandang Zhang. Sobrang tapang. Nandito pa rin si Binibini Chin. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginoong Zhang Binibini Tang. Upo. Maupo ka. Ginoong Zhang, ang aking anak na walang kwenta, naalis na sa trono. Tingnan ninyo ang susunod na mangyayari sa mga demonyo. Ang mga demonyo ay nakakalat sa iba't ibang lugar. Ngayon, ang mga sekta sa bundok Wanshan, malamang ay nasakop na ni Lin Cheng'an. Tanging ang inyong palasyo na lamang ang natitira. Sinabi ni Lin Cheng'an, ngayong araw ay darating ang demonyong Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa demonyong Panginoon. Kailangan ninyong pangalagaan lamang ang mga espiritu ng demonyo sa labas, Zhang Feng. Sigurado ka ba talaga? Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni matandang Zhang, maging balo. Hanggang ngayon ay nagsasalita ka pa rin ng kung ano-ano. Bubunutin ko ang dila mo. Siya, ang aming pamilyang imperial, ang mga malakas na higit pa sa emperador, lahat. Oh. Lolo, ang 8 dakilang emperador ng imperyo ay narito na ngayon. Ginoong Zhang, susunod kami sa lahat ng iyong utos. Zhao Ziang, ikaw ang mamumuno sa lahat ng mga dalubhasa upang lipulin ang mga demonyo sa buong dakiyan. Tayo, kaya ba natin to? Huwag kang mag-alala. Ang mga demonyong nakakalat sa iba't ibang lugar ay hindi gaanong malakas. Kaya nyo yan. Ang pangunahing puwersa ay nasa palasyo. Tumatalima. Tara na. Kung gayon, maghihintay tayo dito para sa demonyong Panginoon. Gusto kong makita ang demonyong Panginoong nataklob ng 10,000 taon. Kung gaano kalakas. Napakalakas ng kapangyarihang ito. Ito ang demonyong Panginoon.
Kuya, ang tagal nating hindi nagkita. Hoy, teka. Tigilan mo yan. Matagal na tayong hindi magkapatid sa pagsasanay o anumang relasyon. Nakakalimutin ka talaga, kuya. Sandali lang. Tutulungan kitang maalala. Zhang Feng, ano ang nangyayari? Bakit mo tinatawag na kapatid ang demonyong Panginoon? Tol, maganda ang panlasa mo. Mas maganda kaysa sayo. Baka hindi mo ma-enjoy. Ano? Akala mo masil mo ulit ako? Ano pa? Siya ang nag-seal sa Demonic Lord? Oh, Talagang ikaw ang Supreme Ruler? Ano? Hindi mo pa alam na ako ang Demonic Lord? Ako ang kapatid niya. Bakit? Mahirap ba hulaan na siya ang Supreme Ruler? Napaka-diskreto mo talaga, Tol. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang Supreme Ruler? sinabi ko sayo, hindi ka naniniwala sa akin. Ha. Huli na ang lahat. Ang mga tao mo sa dakian, malamang, kinain na ng hukbo kong demonyo hanggang sa wala nang natira. Ikaw. Huwag mo akong patayin. Okay lang. Huwag kang matakot. Tapos na. Tito, gusto ko nang umuwi. Si, iuuwi ka ni Tito. Nandiyan na yon. Inay, gising na po kayo, Inay. Ang mga demonyong ito, kahit hindi gaanong mataas ang kapangyarihan, napakarami nila. Hindi talaga mauubos. Ang mga nasa loob ng palasyo, nalinis na natin. Pero napakalaki ng dachian, mahirap harapin. Tara, puntahan natin si Lolo Zhang. Tingnan natin kung may paraan siya. Demonyong Panginoon, naayos na po ang lahat. Sa loob ng 3 araw, ang buong Dachian ay masasakop na ng aming mga demonyo. Kayo pala ang dalawa. Nakipagsabuatan sa mga demonyo. Ito ang tawag sa pagiging praktikal. Sa mga tao, 1000 taon ng pagsasanay para maging emperador. Demonyong Panginoon, sa ilang araw lang, 3 beses akong umangat. Kung kayo, kanino kayo sasama? Walang hiya ka. Ang lakas ang tunay na batas. Ngayon papatayin ko kayong lahat. Naalala ko, matagal ko nang gusto ang babaeng ito. Ngayon, dadalhin kita. Kayong dalawa lang? Mga traitor! Lolo, nakabalik na po ako. Nakabalik na ako. Sino ito? Hindi na magtatagal. Ang pwesto ng lolo mo ay magiging akin na. Okay ka lang? Hayaan mo akong unahin sila. Ganun lang pala. Ikaw pala. Kung gayon, uunahin kitang patayin. Paano ito nangyari? Nakarating na ako sa rurok ng kapangyarihan. Hindi ko masira ang kanyang panangga. Sumunod sa mga demonyo, isang pagpipilian lamang. Iyon ay tiyak na kamatayan. Ikaw at si Lin Cheng'an ay isa lamang sa mga piyon lamang. Maraming salamat sa iyong pagliligtas, Emperor. Senior, umunlad ang iyong kakayahan. Ang iyong mga tauhan ay masyadong mahina. Gapusin siya ng mga tanikala. Kung gayon, papahinain ko pa ang iyong mga tauhan. Kung ayaw mong mamatay sila kasama mo, Sumama ka sa akin sa buhos ng espiritu ng demonyo. nais mong tumakas? Mag-ingat, Emperor. Kailangan mong mag-ingat, Emperor. Zhang Feng, kailangan mong mabuhay at bumalik. Nakikiusap ka pa rin. Pumasok sa bitak ng mga demonyo. Iyon ang sakop ng demonyong Panginoon. Zhang Feng, tiyak na mamamatay.
Imposible. Ang dami mong sinasabi. Nawala si Zhang Feng. Bawat isa sa inyo, lahat kayo ay mga tupang ihahain. Nawala na ang bitak ng mga demonyo. Kung gayon, si Zhang Feng ay Tama ang hula mo? Sinumang pumasok sa bitak ng mga demonyo, mamamatay. Tumakbo tayo. Bilisan natin. Tigil? Naglagay na ako ng balwarte dito. Walang sino mang makakaalis. Dahil sa iyo na dating tapat sa akin, patayin mo sila. Maaari kitang patawarin at hindi patayin. Marahil ay pag-iisipan ko. Dalhin kita sa loob ng lahi ng mga demonyo. Isang hakbang patungo sa kataas-taasan. huwag kang mag-asa. Matigas ang ulo. Kung gayon, maghintay ka. Demonyong Panginoon, paparusan kayo. Mga demonyo, bumaba at bantayan sila. Dadalhin ko ang bangkay ni Zhang Feng. At ipapakita sa inyo. Baka naman si Emperor ay talagang nasawi na. Hay! Lolo Zhang! Ang saklap ng pagkamatay mo! Paano na kami kung wala ka? Dumating na ang mga demonyo. Pero hindi ka pa rin bumabalik. Baka nga, Zhang Feng. Habang buhay, sa'yo pa rin ako. Kahit mamatay, kaluluwa mo pa rin ako. Sasamahan kita. wag Miss Tang. Huwag magmadali. Kukunin ko ang bangkay ni Zhang Feng at ibababa. Kayo. Lahat kayo'y mamamatay kasama niya. Sinong nagmamadaling makita ako? Zhang Feng. Emperor. Emperor. Pumasok ka sa bitak ng demonyo. Paano ka nakaligtas? Yung basurang lugar na yon, makakapigil sa akin? Wala kang nangyari? Mabuti naman. Wala akong nangyari. Siya ang may problema ngayon. Gusto mo akong patayin? Nagpaalam ka ba sa Demon Lord? Aalis na ako. Nasugatan ko siya kanina at matagal nang tumakas. Huwag mo naman akong maliitin, kuya. Bumalik ka na, demonyong Panginoon. Ayos ka lang ba? Ano ang gagawin natin sa kanila? Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling ng aking mga sugat. Opo. Paano ka gagaling? Siyempre, sa pamamagitan ng pagsipsip ng iyong demonyong enerhiya. Sinabi ko na sa'yo noon pa, panakaw ka lang niya. Ayaw mong maniwala. Kuya, ikaw na ang susunod. Ibigay mo. Ha ha ha. Demonyong Dragon. Ang Azure Dragon ay alaga ko rin. Ngayon ka lang nag-anyong dragon, huli na ang lahat. Kapatid, wala ka talagang talento. Gusto mong umalis? Dito ka sa akin. Naka-breakthrough ka na? Sa antas ng pagkakaisa ng langit at tao? Madali lang yan. Hindi lang sapat ang mga kapangyarihan, kailangan mo rin ng kasiyahan ng tao. Tama ba, Master? Huwag kang magsalita ng ganyan. Amo, paano mo siya pakikitunguhan? Noong araw,
Ikinulong kita ay para bigyan ka ng pagkakataong magbago. Pero hindi ko inasahan na sayang, hindi mo nagamit ng maayos ang pagkakataong iyon. Ikaw, kung hindi lang napaka-boring sa iyo ng ating guro, hindi sana ako napunta sa ganitong kalagayan. Dahil masama ang intensyon mo. Hindi. Lahat ng ito ay bitag na inihanda mo at ng ating guro. Kayong dalawa ang nagtaboy sa akin. Ikaw, malaking itim na uod. Wala nang pag-asa talaga. Kahit ikinulong kita ng libu-libong taon, hindi ka pa rin nagbago. Kung ganito na ang sitwasyon, wala akong magagawa kundi ipagpatuloy ang nais ng ating guro. At linisin ang aming hanay. Ha 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 ha. Ano pa ang tinitingnan ninyo? Napaamo ko ang hayop na ito. Naging abo na yan. Maraming salamat, Emperador, sa pagliligtas sa sangkatauhan. Emperador, ang kalangitan ay ginulo na ng mga demonyo. Naging sira-sira, ang ibang mga halimaw ay tiyak na aaksyon. Tingnan mo ito. Sige, sige. Huwag mo kong bulahin. Nasiyahan ka na ba ngayon? Maraming salamat, Emperador. Ang galing-galing mo talaga, Emperador. Parang Diyos ka na. Sige, sige. Kailangan kong sumama sa aking guro pabalik sa Swangjian sect para mamuhay ng masaya. Hoy, teka, sandali. Emperador, pwede ba akong isama mo? Sasama ako sa'yo para magsanay. Tumigil ka diyan. Anong pakialam mo? Emperador, marami pang kalat na espiritu ng demonyo sa mundo na kailangan nating lipulin. Hindi na kita istorbohin pa. Tara na. Sana'y magkaroon ka ng magagandang panaginip, Lolo. Ate, ang ingat-ingat mo naman. Kasi narinig ko na bumalik ka na, 'di ba? Gusto kitang isama magsanay sa kuweba. Wala akong oras. Nandito si Master. Talagang wala kang oras? Totoo bang wala kang oras? You. Hindi totoo? Siyempre hindi totoo yon. Di ba naman nakapunta ka na dati? Ngayon nandito si Master. Ikaw, pupunta ka o hindi? Pupunta. Siyempre pupunta. Saan ka pupunta? Master? Saan pa ba ako pupunta? Pinapasama lang ako ni ate para tumulong sa pagsasanay niya. Mag-ensayo ng kung fu sa akin ang iyong kasamahan ngayon. Umuwi ka muna. Ako ang naunang nakapag-ayos ng oras sa kanya. Ako ang master. Makinig ka sa akin. Pero depende pa rin yan kung sino ang pipiliin niya. Sige, tingnan natin. Sinong natatakot? Halika, halika, halika. Oy! Anong pinag-aawayan nyo? May bagong imbensyon ako kamakailan. Isang bagong cultivation technique. Pwede tayong tatlong mag-ensayo ng sabay. Hehe, halika na. Sabay-sabay tayong pumasok sa loob para mag-ensayo. Haha, halika na. Hahaha. Anong iniisip mo? Iniisip mo bang ligawan ako? Iniisip ko kung dapat ba akong bumaba ng bundok para bisitahin ang mga tauhan ko. Hindi kita papayagang umalis. Kapag natulog ako sa tabi mo, tataas ang cultivation base ko. Gusto ko ring maka-breakthrough sa cultivation realm. Hindi rin kita papayagang umalis. Ako. Anong nangyari sa'yo? Buntis ako. May sanggol tayo. Ang galing mo. Ilang gabi pa lang yun ha? Baka ako rin. Kahit ano pa, hindi kita papayagang umalis. Heto, ito ang pini-X na sanggol natin. Ang galing ko pala. Lahat kami, hindi ka namin papayagang umalis. Pagod ka sa gabi, tumutulong para umangat ang cultivation base namin.
Pumunta ka sa kwarto ko mamayang gabi. Aalagaan kita ng maayos. Mahirap din ang trabaho mo, Ame. Hayaan mo na lang akong mag-alaga. Ako na.